Hinahanap po namin kako yung mali-malitang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Ayan na mga kababayan, ang mali-malitang pera. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the Honorable Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines. Grabe mga kababayan. Kikilabutan ka sa music. Ito na nga po, ang mga businessman maniningil na po ng pangutang dito kay Marcos Jr. At ang imbitado lang po nila ay ito po siyempre ang maniningil ng utang si Vice President Inday Sara Duterte. Kita niyo naman mga kababayan kung paano po pinagtutuluan ang ating pangalawang Pangulo sa kanya pong grand entrance dito nga po mga kababayan sa pag-iimbita sa kanya nitong mga business sector ng ating bansa. At siya nga po ngayon ay guest speaker po dito. Bakit po siya mga kababayan ang inibitahan? Hindi po si BBM mga kababayan. Siguro, alam nyo na po siguro ang sagot. Ano ho? Ang sagot siguro nito, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang dapat pong singiling ngayon ay si BBM, si Marcos Jr. Dahil marami po siya mga pinangako nung kampanya na hindi pa niya pa tinutupad. Unang po rito, yung 20 pesos per kilo ng bigas at ang itong 1 million per year na pabahay mga kababayan. At yung economy po natin ay bagsak na po. Kung kaya ito pong ating mga business sector ay nag-aalala at nangangamba na po dito mga kababayan. Kaya hindi po nila in-invite ito pong si Marcos dahil ito po ang kailangan nilang singilin, mga kababayan, di ba? Bakit mo ba i-invite? Kailangan mong singilin yung nang-invite mo. Siyempre yung invite mo, yung maniningil. Sino pa? Di siyempre yung Vice President dahil hindi naman ginagawa ni Vice President yan Kayo naman may gawa dyan itong flood corruption mga kababayan Di ba? Kung ikaw ang businessman, mag-aalala ka talaga. Wala na nga kinikita ang ating bansa, tambak-tambak pa ang korupsyon. Pero tingnan nyo naman mga kababayan, itong si Vice President Inday Sara Duterte kung paano siya wini-welcome. At napapakinggan nyo ba ang background music nito pong nitong ni VP Inday Sara? Nakakakilabot ang mga kababayan. Sinasabayan ko lang po kasi baka magkaroon po ng copyright ito mga kababayan. Sana walang copyright itong music na to. We'd like international guests. Yan nga po mga kababayan ang grand entrance ni Vice President Inday Sara Duterte dito nga po sa kanyang pag-guest speaker nito pong mga business sector ng ating bansa. Nako mga kababayan, sinyalis na ba ito? Well, yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa videong ito. Ngunit sa mga ngayon pa lang po bumisita sa aking channel, nakikisuyo po ako, paki-like at paki-share ng videong ito. Kung inyong mamarapatin, paki-subscribe na rin at paki-pindot yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Malaking tulong na po yan sa amin mga content creator, mga kababayan, na talaga naman nagsisikap po kami labanan ang mga fake news, labanan po ang tentasyon ng pambabayad ng mga gunggong na mga politiko, mga kababayan. Maraming salamat. Okay? Tuloy na po tayo. Ito po ang mga nangyayari ngayon. Labo-labo na po ba mga kababayan? Ito po ang mga business sector ay hindi na po nila mapigilan na magsalita po rito. Patungkol nga po rito sa nangyayari sa ating bansa, umaalma na po sila. At ang ginagawang panggigipit kay Vice President Inday Sara Duterte. At ito po, speaking ng panggigipit mga kababayan, eto na naman, si Chavit Singson, naalala nyo po, ay napakaingay po, at wala po silang sagot sa mga sinasabing pasabog ni Governor Chavit Singson na di umano, ito daw pong Malacanang mismo at ang anak niya na si Sandro Marcos, dyan nga po sa Norte, Ilocos Region, ay mayroon po mga kababayan, mahigit kalahating trilyon or 500 billion ang project ng mga diskaya na iniwasan po itong banggitin or sinadya
ng mga diskaya na hindi po banggitin yung number 30 doon sa kanyang sinumpaan sa Laysay sa pagdinig sa Blue Ribbon Hearing Committee na pinangunahan ng dating chairman na si Marcoleta. Yun mga kababayan. Dahil dyan, sa mga pasabog ni Governor Chavit Singson, hindi nila kayang sagutin itong palasyo na ito. Tandaan po ninyo ito pong palasyo sa pangunguna po ni tagapag-fake news ng Pilipinas, pambansang fake news, ay itong si Anti-Labo Claire Nino, mga kababayan, ay ito, no? Mabilis po itong sumasagot. Pero pagdating po dito, sa puntong ito kay Governor Chavit Singson, hindi po kaagad nila sinasagot. Bagkos ngayon mga kababayan, ano po ang sagot nila? May kaso na ngayon, kinasuhan na itong si Governor Chavit Singson. Well, tingnan natin, panoorin natin ang paliwanag dito ni Governor Chavit Singson mamaya mga kababayan. Panoorin muna natin itong sinasabi kay BP Sara, ang banat ni BP Sara dito nga po sa Malacanang. Panoorin natin mga kababayan. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil sa manoy paninira sa kanya at ang ugat daw nito ay ang posible niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang basihan ng pahayag na yan ng Vice Presidente? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na pilit na inuugnay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal bilang paghahanda sa 2028 elections. Giit ng yan po mga kababayan ang isa sa kanilang kinatatakutan. Ano ho? Kasi pag nagtandem po itong si Vice President Sara Duterte at Senator Bongo sa pagka-presidente at vice presidente sa 2028, matindi po ito. Ano ho? Sapagkat matatandaan ninyo si Senator Bongo itong nakalipas po na eleksyon 2025 ay nag-number 1 po siya at kumuha po siya ng boto na 27 million. Mga kababayan, napakarami pong Pilipino. At nakapagtataka talaga na ang Duterte, mayroon pong nanalong senador na number 1 na Duterte na si Senator Bongo na 27 million. Ang kanyang mga kasama ay ang lalayo, mga kababayan. Sabihin na lang natin, 10 million na lang ang tanggalin doon kay Senator Bongo. Di mayroon 17 million na matitira? Bakit wala pang 10 million na nakuha ng ibang mga mga kababayan? Dito pa lang makikita nyo na, makikita nyo na kung paano po nag-magic dito ang pumilik. Talaga nakakatakot. Sa bagay, hindi lang basta magic ang ginagawa nila eh. Yung mga talo, ginagawa nilang panalo. Yung panalo, ginagawa nilang talo. Di ba? Duterte yun. Abante. O, kayo na, mga kababayan. Ano nyo naman po nangyayari sa atin sa pumilik eh. Ito po ang sinasabi ni Vice President Inday Sara dito. At ito nga po, ang paniningil ng business sector sa kay BBM sa kanila, Panoorin natin. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila sa administrasyon, bumalag si Vice President Sara Duterte sa pilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 elections. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028.
Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuo pa ng Independent Commission for Infrastructure. Pwede naman daw kasing idiretso sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Buwelta dyan ng ICI. Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami po tungo. Walang narrative doon. Ang gusto raw ni VP Sara, aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga negosyante na Philippine Chamber of Commerce and... Ito na mga kababayan, ito na no. Ito na po ang business sector, nagsasalita na po. Alam nyo, hindi po ito hindi po ito basta lang nagsasalita sila, kundi may matindi, may malakas pong mensahe ang ibig po nitong sabihin. Siguro sa ating mga ordinaryong mga mamamayan, parang minsan para bagang passerby lang sa pandinig, sa paningin natin ito. Pero alam nyo, sa mga business sector at sa mga mas malalim po ang kaalaman patungkol po sa nangyayari sa ating bansa, isa pong mabigat na mga sinyales ito. Kasi hindi po basta magsasalita ang mga ganito mga business sector kung alam po nila na hindi po sila naridihado sa kanilang sektor. Tandaan nyo po mga kababayan, ang ekonomiya po ay mahalaga sa bansa dahil ito po ang bubuhay, ito po yung magbabangon, ito po yung magdadala kung saan tayo patungo bilang bansa, mga kababayan. Paano kung wala ng negosyante? At paano na rin kung wala ng mamimili? Yun din yung mga mga kababayan. So, the mere fact na ito po ay nagsasalita sila ngayon, matindi po ang sinyalis nito. At ang isa pang sign nito, bakit si Vice President ang kanilang in-invite? Alam nyo ba ang sagot mga kababayan? Comment nyo. Industry. Malaki raw ang kontribusyon nila sa binabayarang buwis kaya pumalag sila dahil hindi naman daw pala nagagamit ang pondo sa tama. Bagamat hindi naman daw nilang gustong mag-resign si Pangulong Marcos, kulang daw ang pagtugon ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our President. Magbibigay raw ang PCCI ng rekomendasyon nito sa palasyo para magkaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline. Yan mga kababayan, dito na nga po itong sinasabi ng PCCI, no? Kailangan BBM gawin mo po ang iyong magagawa, At siya lang ang makakagawa nito. Ang problema mga kababayan, nag-create po sila nitong ICI. Bakit naging problema? Kasi itong ICI, problema po ito talaga sa totoo lang. Dahil una, sino ba yung iimbestigahan ninyo dyan? At sino yung nag-iimbestiga? No? Sabihin ninyo, ay ano mga kilalang tao, mga malalaking tao, mga independent. Paano naging independent in the first place? Sino ba ang nagbuo niyan? Di ba si Marcos Jr.? Ngayon, bakit mo nasabi BMR na para bang ang pangit, ang wala nitong wala itong dagdag pa ito ng pahirap sa ating bansa itong ICI na to? Bakit? Kasi tingnan nyo siyempre, wala bang sahod yung mga yan? Lahat yan ang gagawin nila, hindi ba gagastos ng pera galing sa gobyerno? Gagastos. Pumunta lang sa mga lugar-lugar, di ba gagastos na naman yan? Hindi natin masabi ilang milyon na naman ang kakainin yan. Baka bilyon na naman ang gagastusin dyan. Sa pag-iimbestigan na lang nila na yan. So dagdag na naman yan pahirap sa ating bansa. Imbes makatipid, lalong nagdadagdag ng pahirap. Andyan naman ang Ombudsman. Andyan naman ang Department of Justice. Andyan naman ang NBI. Andyan naman ang PNP. Kumplito na tayo lahat Di ba? Tapos ngayon magpe-pretend ka na, malinis kami. Pupunta na si Martin Romualdez dahil siya pa yung patutunugin nating state witness. Sipin nyo, saan ka nakakita, mga kababayan, pagdating ng panahon, halimbawa lang yung demonyo gagawin mo santo. Pahayag ba kayo nun mga kababayan? Hindi ko sinasabi si Martin yun
Hindi ko sinasabi yun. Baka i-misquote ninyo ako. Hindi. Pero, tanggap pa kayo, halimbawa lang, yung demonyo gawing santo at iparada niya sa harapan ng simbahan ninyo. Gusto nyo ba yun? Abay, kung gusto ninyo yun, kayo na lang. Ako, hindi ko gusto yun. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba mga kababayan? Oh. Speaking of ombudsman, no? Kung may tiwala kayo talaga sa ombudsman, may tiwala nga ba kayo mga kababayan? Lalo na ngayon sa bagong ombudsman. Ha? Tingnan nyo po itong bagong ombudsman natin ngayon. Ayan. Ito na yung ating bagong ombudsman. You don't want to arrive in the place, tapos lahat ng empty seats na in-expect mo na fill up na bigla. Considered as parang midnight appointees. I hope they can reapply in some of them to hand in courtesy resignations just to show good faith. Anong good faith ang pinagsasabi mo? Una, Boyeng, bago ka nakarating dyan, ano ang good faith mayroon ka? Una, yung anak mo, bagamat nakatakas, bagamat na-dismiss ang kaso ng anak mo. Pero, puro technicalities yun. Tandaan ninyo, yung pagka-dismiss ng kaso ng anak ni Boyeng, puro technicalities yun. Questionable yun. Wala pang ombudsman na naupo na politiko, ikaw pa lang. Wala pang ombudsman na naupo na dynastiya. Ikaw pa lang. Dynasty kayo eh. Ang dami niyong mga kamag-anak na nasa politika eh. Sa Cavite. Di ba mga kababayan? At ang isa pang malupit dito, pinakamalupit sa lahat mga kababayan, may mga kaso ka mismo sa ombudsman. Saan ang good faith dyan, Boyeng? Di ba? Pansin niyo mga kababayan, manapa, kung talagang si Marcos sa umpisa pa lang ay desidido talaga siya na magkaroon ng mabuting pamamahala, magkaroon ng malinis, sana noon ay hindi niya unang tinanggal. Una niya kaagad sinibak, una niyang dinisolve, una niyang inalis yung binuo ni PRRD noon na mag-iimbestiga sa mga korap. Yung pinangunahan nga ni Bilge, nakalimutan ko yung pangalan nun. Ano ba yan? Basta yun, alam nyo na yung mga kababayan natin. Hindi pa ako tumatanda. Kaya ako aminin. Di ba? Ngayon, itong si Boyeng, pag good faith ka ngayon, asan ang good faith dyan? May kaso ka sa ombudsman. Ang dami mong kaso eh. Yung pagkidnap kay Tatay Digong, kinasuhan ka rin ni Senator Amy Marcos. Di ba? Paano nangyari yun? Na may good faith ka pa, nalalaman dyan. Huwag mo kami paandaran, Boyeng, kasi sa totoo lang, hindi ako talaga naniniwala. Yung pronouncement mo dati kay General Bantag, sabi mo, sumuko ka na, Bantag. Face the music. Samantalang si Bantag that time, mga kababayan, wala pa namang kaso. Di ba? Tapos sabi naman ni Erwin Tulfo, we have to bend the law. Di ba, Secretary Remulla? Yes, Your Honor! Biruin mo, isang abogado, nakinig doon sa isang vlogger din, at isa ring reporter, isa ring anchor na naging senador, na pag sasang-ayon sa kanila, pwedeng i-bend, pwedeng baloktutin para sumang-ayon sa kanila. Yung tuwid na batas, pwede nilang baloktutin para sumang-ayon sa kanila. Sang-ayon naman din dito si Boyeng Remulla. Bakit? Ganun talaga eh. Kasi yung tuwid, sandali. Yung tuwid in good faith, kung good faith ka talaga, may matuwid ka talaga pag-iisip, Boyeng at Marcos, umpisa pa lang, hindi mo na sana tinanggal yung mag-iimbestiga sa mga tiwali sa gobyerno, Boyeng at Marcos. Di ba? Dito pa lang talaga makikitaan nyo ng mga kababayan ng
ng pagiging pagiging kumbaga klarado na, maliwanag na kung saan talaga ito papuntang itong administrasyon ngayon. Yan po yan mga kababayan. O ngayon, itong si Boyeng, pag ganyan-ganyan siya, good fit daw. Nako. Nakakatakot. Meron tayo ganitong mga kababayan. Meron tayong ganitong pamamahala ngayon na pretending na maayos, pretending na maganda, pero kabaligtaran pong nangyayari sa ating bansa. Diba? Naiside view ko lang ito mga kababayan kasi nabanggit na naman dito yung tungkol sa pag-iimbestiga na yan eh. Kasi nga kung imbestiga talaga ang kailangan nila, di ba? Mas maganda sana yung totoong pang-iimbestiga. Diretso na muna tayo mga kababayan dito po sa video at balita tungkol nga po dito sa balikan natin yung pagigis ni VP Inday Sara dyan sa mga business sector. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mahalagang magamit ang makabagong teknolohiya para malabanan ang katiwalian sa gobyerno. Sinabi yan ng Vice sa pagdalo niya sa 51st Philippine Business Conference and Expo sa Pasay City. At live mula sa Maynila na sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pa ba ang ginawa dyan ng Vice at mga sinabi niya? Ruth, sa speech ni Vice President sa 51st Philippine Business Conference and Expo sa Pasay City, iginiit ni VP Sara na mahalaga nga na magamit ang makabagong teknolohiya para sa mabuting pamamahala sa gobyerno, pagbibigay serbisyo sa publiko at pagtugon sa mga disaster o sakuna. At higit sa lahat, ito raw ang sandata para malabanan ang korupsyon sa pamalaan. Sinabi yan ng Vice sa harap ng mga negosyante na lubhang nababahala sa epekto ng flood control scandal sa tiwala ng publiko. Giit ni VP Sara, sa pamamagitan ng digitalization at pag-automate ng mga government transactions, mapipigilan ang mga backdoor transactions at unconstitutional budget insertions. Mapipigilan din daw umano nito ang mga tiwaling opisyal na gamitin ang pera ng taong bayan para sa personal na interes at political ambition. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry naman naglabas ng panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na tugunan ang isyu ng katiwalian sa gobyerno at maging transparent sa pag-iimbestiga nito. Malaki raw ang kontribusyon ng mga negosyante sa gobyerno sa tamang pagbabayad ng buwis, pero hindi naman daw pala nagagamit ang pondo para protektahan ang mga komunidad kapag may sakuna dahil sa mga flood control na substandard at ghost project. Ito maituturing na financial loss. Lubha rin itong naaapektuhan ang tiwala ng taong bayan. Gusto rin ng PCCI na bigyan ng kapangyarihan ang Independent Commission on Infrastructure o ICI para masakdal ang mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Narito ang pahayag ni VP Sara at PCCI President Mangyo. We feel that we need more and we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our president. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Yan, mga kabayan. Ruth, upaasa ang PCCI na pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ng grupo ng mga negosyante. Naimbitahan daw si Pangulong Marcos dito nga sa Business Expo pero hindi raw siya makakadalo, kaya tanging si Executive Secretary Lucas Bersamin na lamang daw
Ayan nga po mga kababayan, ayun, imbitahin daw po siguro, no? Bahala kayo diyan, pero ako bahala na kayo. No? Ito mga kababayan, puntahan na natin ito nga pong kay Governor Chavit Singson. Ano ba ang nangyari sa kanya dito, no? Ano daw po itong ikinaso sa kanya at anong sagot dito ni Governor Chavit Singson mga kababayan? Ito po ang masasabi ko sa pinal daw na plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan na nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nag-file ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako. Sige na nga, para mapagbigyan ko na, nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo? Ako, eto. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, hindi binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Overpriced daw ng 100 milyon. Ang presyo daw 49 million. So kalukuhan na to, gawa ng attack dog na naman ito at may nagpupundo na naman dito ng malaki. Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya, matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers sa resolusyon na pirmado ng Vice Mayor, Vice Mayor, and only councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko na ang Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama.
In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Yun po. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, mag-ano tayo sa record. Naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo. So 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Lugi ako. Basta nalugi ako. Walang 148 na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file Tilly Cordero, attack dog, and extortionist. Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan. So alam nyo, habang pinapakinggan ko si Governor Chavit Singson, mayroon siyang nasasabi na mayroon na dyan sa ombudsman matatagal na mga kaso. Yun dapat nilang kalkalin. Naisip ko talaga habang nakikinig ako. Tapos pagka may mga pasabog at ibang mga politiko, tapos nababanggit tungkol sa mga kaso ng mga matatagal na, sa tingin ko talaga itong ating bansa talaga sumatotal sa nangyayari. Parang yung kung sino lang talaga ang malakas sa posisyon, kung sino ang nakaposisyon, doon nagdidepende yung bilis at bagal ng kaso na itatakbo. Depende din kung magiging kakampi mo o kalaban mo. Isa na dito sa mga example at halimbawa dito, itong state tax ng Marcos ni BBM, di ba? Nung natatandaan ninyo yung 2022 presidential election, pinasabog ito na issue na ngayon na 203 billion ang babayarang state tax ng Marcos Jr. Na siya namang nagreklamo sila, ang kanya itong mga loyalistang nagrereklamo naman sila na ganito ganon, hindi daw yan totoo kasi wala pa daw yan 200 billion. Lumaki lang daw yan kasi nga doon sa interest. Aminado sila na kasi baga sa tagal na hindi binabayaran mula nung nagdesisyon yan, 90s pa yata yan mga kababayan 90s o 2001, 2000, mga ganon. Basta matagal na yun. Sa tinagal-tagal ng panahon na hindi niya binabayaran, umabot na mahigit 20 years. Kaya ganun nakalaki ang naging niyan, naging multa, naging patong, naging interest, di ba, ng pera. So kung binayaran sana ito noon, ay sana maliit lang, hindi umabot ng ganung sabihin na lang natin mga 3 billion, 4 billion. Maliit lang compared dito sa umabot na nga ng 200 mahigit na nga, di ba? Ngayon, anong punto ko dito? Ang isa pa sa pinupunto ko dito mga kaubayan, kung kukunik natin ang mga panahon noong nadesisyonan ito at kailangan magbayad ni BBM ng Marcos Jr. dito sa kanilang nadesisyonan ng Korte. Korte Suprema na po yan mga kababayan, final in executory na po. Magugugil naman yan nandiyan naman, alam naman po natin yan at yan. Kung ganun pala na mayroon siyang ganitong klaseng kaso, pagbabayad ng buwis, bakit hindi ito nasingil noon? At wala na sila sa posisyon, bakit hindi ito siningil ng mga pumalit sa kanya? Bago si Tatay Digong mga kababayan, tandaan nyo, nagpalit-palit dyan nagpalit-palit dyan. Halos lahat ang mga naging presidente kalaban ni Marcos. Nagpalit-palit lang. Una, Cory Aquino, kalaban, siyempre kalaban ni Marcos. Ramos, siyempre kalaban ni Marcos. Irap, yun si Irap, medyo sinasabi nila, medyo kakampi pa ni Marcos yun. Pero napalitan si Irap, sino? Si Gloria. Sino pa? Si Noynoy. Huwag mo sabihin kakampi ni Marcos yan. Bago si Pangulong Duterte.
Ngayon, dito ko tuloy napapagtanto, mga kababayan, at may masasabi natin na talagang magkakampi pala itong mga dilawan at saka itong mga pulahan. Kasi kung hindi sila talaga magkakampi, ayan, mayroon na pong judgment final and executory. Bakit hindi na? Hindi po yan nasingil, hindi po yan napabayad ang mga Marcos. Simple lang mga kababayan. Dahil nga, mayroon tayong talamak na sistema na kung sino yung mga nasa posisyon at kung sino yung kanilang kaaway. So, sa total mga kababayan, magkakakampi pala talaga itong mga dilawan. Pretentious lang sila. Nagpretend lang sila. Ngayon, nang mayroong isang Duterteng nakalusot, hindi na nila malaman ang kanilang gagawin. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, kung ikaw ay nakamasid ka talaga, sabihin na lang natin neutral ka lang, wala kang pinapanigang politiko. Kasi may mga nakikita pa ako sa mga Facebook post, no? Neutral ako, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-BBM, hindi ako maka-Marcos. Sana nga totoo na gano'n sila. Kung dito may sa ating channel mayroon mga neutral, pakinggan nyo ito. Kung talagang neutral ka, malalaman, magsuri ka lang, tingnan mo. Iba yung Duterte kaysa sa mga nauna. Kasi, tingnan nyo ha, hindi ko rito sinasab, hindi ko rito parang ginawang santo yung Duterte, no? Hindi. Tingnan nyo lang ha. Tingnan nyo lang kung sino na ngayon ang magkakakampi at sino na ngayon ang kanilang pinagkakaisahan. Maliwanag po sa sikat ng araw. Duterte lang. At lahat ng gustong kumampi sa mga Duterte, kakasuhan, gigipitin, tatanggalin kung may posisyon. Yan ang katotohanan mga kababayan. Di ba? Sige nga. Mag-ano kayo? Sige mga kababayan, magbanggit kayo. Lahat ng mga dumikit sa mga Duterte. Tingnan mo, Atty. Vic Rodriguez, anong ginawa? Tinanggal. Ay pinapa-disbar, di ba? Chavit Singson, ito pinaka-latest lang. Oh. Basta lahat ng madikit ka sa mga Duterte. Kibuloy. Inuna si Kibuloy. Marami pa. Sige, basta magbanggit kayo. Sino man ang mga dumikit sa mga Duterte? Lahat talaga. Kung hindi gigipitin, tatanggalin, kakasuhan, ikukulong, pati mga vloggers Di ba? Pansin nyo? Ngayon, sino naman ang nagkakampi? Di ba yung mga dilawan, mga MPA, terorista, mga party list na mga realista, at sino pa? Mismo itong administrasyon, magkakakampi sila against sa Duterte. Napansin niyo mga kababayan ang ating sitwasyon? Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngayon, ito na, si Chavit Singson. Hindi natin alam kung hanggang saan ito sila. Mga kababayan. Diba? Kasi ito si Chavit Singson ay nakapagpasibak na ito ng presidente, si Erap, diba? Sige lang, sabi ko sa isip-isip ko maganda yan para at least hindi naman napupukus lang sa mga Duterte. Oh, diba mga kababayan? Tingnan natin pagdating ng araw kung sino-sino talaga rito yung magano mga kababayan, diba? Panoorin natin itong sa Senate itong si Gatchalian, no? 6,000 daw po itong proyekto ng DPWH. May red tags, nakakalula mga kababayan, ano? Nagbanta ang mga senador na muling tatapyasan ng budget ng DPWH. Lalo't libo-libong proyekto ang nakitaan ng red flag. Narito ang aking report. Grabe ha. Ito talaga ang nagpapatunay na sobra talagang katalamak ang itong administrasyon na ito sa korupsyon.
despite na kalagitnaan na ngayon ng investigasyon, sikat na itong flood corruption, ito pa rin, may red flag pa rin. 6,000, hindi. Nilagpasan yung sinasabi ni Marcos na 5,500. Tama nga naman ang sinabi niya. 5,500 natapos na at may marami pa. Ito na yon. Marami pang red flags. Higit 6,000 proyekto ng DPWH. Ganito karami ang nakitaan ng red flag ng Senate Finance Committee sa pagdinig nito sa budget ng Department of Public Works and Highways. Kabilang sa mga nabistong irregularidad ay ang kawalan ng station number o eksaktong lokasyon ng proyekto, duplication o doble-dobleng proyekto, multiple phases o paghahati-hati sa isang proyekto at ang pinakamalala, ang reappearing projects. Ibig sabihin, nakumpleto na ang proyekto sa mga nakaraang taon pero gagawin ulit. 946 projects ang nabistong reappearing. Bagay Grabe, no? Nagawa na pero gagawin ulit. Ay nasilita na raw ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate, number one. At ikalawa, kailangan po sabihin kung ano ba talaga ang kailangan kumpletuhin. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, 271.9 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang ni-red flag. Mga proyektong posibleng mauwi sa ghost projects kung lulusot. Ito mga ganitong title, pwedeng mangyari another round of ghost projects. Ang unang instinct ko i-defer muna yung budget ng DPWH para malinis ho to no? Dahil kung hindi ho natin malilinis to, mauulit lang ho to in 2026. Like what you said, kung pareho yung title, pwedeng maging ghost project yun. Kasi kaya pinapasumiti ngayon ni Gatchalian ang mga dokumento para maliwanagan kung pasok sa red flag o hindi ang mga kine-question nilang proyekto. Isa pang problemang binanggit ng mga senador ay ang overpricing sa ilang proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa. Babala ng mga senador, posibleng tapyasan ng mula 20 hanggang 30% ng mga naka-line item na infrastructure projects ng DPWH kapag hindi nasolusyonan ang problema sa overpricing. Lumabas kasi sa mga unang pagdinig sa Kamara at Senado ang talamak na overpricing sa mga proyekto ng DPWH sa dami ng mga tumatanggap ng lagay o kickback. Kaya para sa ilang senador, nararapat lang daw na tapyasan palalo ang pondo ng ahensya pag hindi ito naresolba. I think a 20% cut might be warranted. No? Of course, pag-uusapan po namin yan. Kasi kung may overprice, sa konsyensya po namin, hindi kami makakapagpirma pag alam namin yung disenyo at yung cost of materials ay naka-overprice. Would the good secretary and his new team consider it reasonable and technically sound to implement an across-the-board reduction, say, of 25 to 30% on all DPWH infrastructure line items as a temporary corrective measure so that in 2027, you can be more scientific. Pangako naman ni Dizon, agad silang maglalabas ng rekomendasyon oras na matapos ang kanilang pag-aaral sa mga proyekto ngayong taon at sa 2026. Ang ginagawa po namin ngayon, kasama na rin po si Undersecretary Nick Conti at yung iba nating team, iniisa-isa po, hinihimay-himay po yan, isa-isa kada rehiyon kung ano ang overprice. Sa aming initial studies, meron pong talagang overpriced na overpriced. And when I say very overpriced, above 20%. Meron po mas mababa sa 20%. Pinakamalaki na overpriced na natanto ninyo? Meron po ako nakita lampas 30%. No, sa ibang rehiyon. Suma total, higit 348 billion pesos pa ang nanganganib matapya sa DPWH kung hindi mareresolba ang mga nakitang butas. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70 something So more or less mga 340 something. Siya lang to Subject to yung sasubmit nila ng mga documents tsaka details. Kasi
Una nang tinapyasan ang budget ng DPWH ng higit 252 billion pesos noong nakaraang buwan alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Para ito sa mga locally funded flood control projects na nakitaan din ng mga irregularidad. At sa gitna ng kontrobersya sa DPWH, nagawa pa ring biruin ng ilang senador si Secretary Dizon. It's a big challenge. Ang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh. 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Buti makapal pa yung buhok nyo, Secretary. Mukha ng mad scientist. Naalala ko yung Back to the Future. Nako, talaga naman, kung hindi ka tatanda dito sa ganitong karaming korupsyon, ano ho? Nakakabahala itong mga kababayan, ano? Matindi, nakakalungkot talaga itong dambuhalang korupsyon. Ito na nga mayroon nang investigasyon na matindi ngayon. Pero ayan pa rin, marami pa rin mga red flags. Patunay talaga ito mga kababayan na wala talagang kwenta itong administrasyon na ito ngayon. Unlike dito kay Tatay Digong mga kababayan, mayroon lang ako ipapanood sa inyo. Baka hindi nyo pa ito napapanood ha. Ito yung mga panahon ni Tatay Digong. Panoorin natin. Asan na yan? Wait lang mga kababayan. Ng temporary shelter na Teka lang mga kababayan. Tingnan natin kung ano itong video na ito ni... Dati pa siyang reporter dito si Erwin Tulfo. Ito ang sample ng temporary shelter na pinapagawa ngayon ng Duterte administration para sa mga bakwit sa Marawi. 160,000 pesos ang halaga nito na ang laki ay 22 square meters. Kumpara doon sa pinagawa ng Pinoy administration na umabot sa mahigit 800,000 pesos. Nagawa lang naman sa Coco Lumber at Light Materials. Di tulad dito na ito ay gawa sa galvanized steel plates sa labas at light materials naman doon sa loob. Bukod sa single detached, mga ito, mas malaki rin daw ito kaysa sa mga temporary shelter sa Yolanda. 7 katao ang kakasya sa bahay na ito, kung saan may 3 malalaking bintana para labas-pasok ang hangin, at sinadya talaga ang kakasya 7 katao dahil meron siyang sala, at dito naman ay ang magiging kusina. Ang pinagkaiba ng temporary shelter na ito doon sa Yolanda, para sa Yolanda victims, ay meron itong sariling CR. May shower na, may kubeta pa. Di tulad yung sa Yolanda na pawang tulugan lamang. Sa Disyembre raw bago magpasko, inaasahang halos 2,000 pamilya na makikinabang sa mga temporary shelter. Ang isa pa raw malaking kaibahan ngayon ay naman kay PCOO Secretary Martin Andanar, bukod sa mga temporary shelter, tatayuan din ang mga satellite office ng PT. Yan mga kabayan, no? Yan mga kabayan. Anong nangyari? Walang shower, walang sala. Ito lang po pala, oh. Pero ang laki. Ang laki ng budget dito sa Ipitatay na Pinoy. Alam nyo mga kabayan, ito lang po yung papatunay, ano ho, kung papaano po talaga itong Duterte administration gumawa ng maayos mga kababayan, no? Biruin nyo, sa pera, sa gastos pa lang, napakalaki na ng discrepancy. Di ba? Ang administrasyong Duterte ay totoo talaga ang pagmamalasakit. Unlike dito sa Pinoy administration, malaki na nga ang nagastos, wala pa sa tamang quality or kalidad ang proyekto. Ganito rin ngayon nangyayari kay Marcos Jr. Ang lalaki ng gastos, bilyon-bilyon ang nangyayaring gastos, pero karamihan pa nga, ghost project pa nga. Wala po. Ito na siguro talagang epekto ng pakikipag-usap ni Marcos sa ghost. Sabi nga niya, nakakausap daw niya yung kanyang ama. Ano bang kanyang ama, mga kababayan? Mabuting espiritu ba ang kanyang ama, mga kababayan? Abay kung hindi po, no, wala pong halong sarkasam kung Biblia ang pag-uusapan po, no, hindi po mabuting espiritu or mabuting kaluluwa ang nakikipag-usap.
sa tao. Masama po yan. Kung Biblia ang pag-uusapan, ha, kung naniniwala kayo sa Biblia, pero kung hindi kayo naniniwala sa Biblia, eh wala akong magagawa. Pero bawal po yan sa Biblia, yung pakikipag-usap sa patay. Bawal po yung nakikipag-usap ka. Masama din po ang implikasyon yan. Dahil kung Biblia ang bubuksan mo, mga kababayan, sinasabi doon na yun ay demonyo yung gumagawa, no? Para nagpipretend ang demonyo. Si Satanas po ang nagpipretend doon na kausap mo, na sinasabing kamag-anak mo, kaibigan mo, kung asawa mo, kung ano mo man na namatay, pero hindi po yun totoo. Kasi yung mga patay, ayon sa Biblia, nalalaman po nila na sila ay mamamatay, pero yung mga patay, hindi na po nila alam kung nasaan sila o ano ang kanilang ginagawa. Wala na pong kaalaman ng patay. So sino yun? Sino yun na nakikipag-usap, mga kababayan? Nakakatakot, di ba? Mayroon tayong ganitong presidente. Aywan ko ba, no? Dito sa mga eksperto. Aywan ko ba sa mga dalubhasa? Aywan ko ba sa mga nakapag-aral? Bakit hindi nila ito mapuna? At bakit hindi nila ito bigyan ng pansin? Ang nangyayari sa atin ngayon. Lalo na dito sa ating presidente. Naman kung wala na po talaga sa ayos, mga kababayan. The biblical principle is prevent evil, do good, pero if you're going to be spiritual, may isa pa, align with what God wants. So if you apply it to civil government, it's not enough that we prevent corruption, di ba? And do good. We have to align the priorities kung anong priority ng administration. Kasi kayong binoto eh. Di ba? Before the election, pag sinabi ng isa, peace and order yung priority, sabihin ng isa, priorities the economy, sabihin ng isa, I'm talking priorities kasi lahat naman yan importante. So, I'll start that question, I'll start the questions based on that, no? Do you agree, Secretary Vince, that medyo twofold nga yung inyong nation building, di ba? One is the actual building, di ba? The roads, the bridges, the buildings, schools, di ba? And the other one is cleaning up the department. Tama po, yun ang dalawang kabigin-biginan po ng Pangulo nung bago po ako umupo bilang DPWH. And the second one, which is cleaning up the department, is given to any agency, but usually not too much emphasis because usually we assume that there is much more good. Diba? So, kung harap ko ang BIR ngayon, I would assume there are some bad eggs, but I would assume na, or if there's a systemic problem with BIR, hindi ko naman i-assume na lahat, i-fire lahat ng commissioners or deputy commissioners, ganun din kung custom, etc. But it so happened because of the flood control ghost scandal, kasi hindi, as you said, Sec Vince, I think as far as the first Department of Public Works around the world ay may corruption na, di ba? The first public works was the Garden of Eden na kinurupt nung snake at ni Adam at saka ni Eve by eating the fruit. So, you know, then it's in the DNA, no? So, the point is, in fixing the problem of corruption, you need a new team, which you have. You have to see what's happening sa department, what you can change. All the senators here naman today contributed, di ba? Chairman has been contributing not only in this committee, in the Blue Ribbon Committee. Having said that, hindi pwedeng hindi dual yung priority mo. Meaning, if yung paghahabol sa lahat ng corrupt at yung pagbabago ng sistema, mahihinto naman yung public works, we lose more. Do you agree with that? Agree po, okay, Mr. Chairman. So on that point, may I ask you this question? Do you know how to rig biddings? No, Mr. Chairman. Okay. Do you think that this is the time that you should learn? We institute the necessary reforms? Yes. So thank you for getting it. Kasi I asked exactly the same question kay Secretary Bunoan. Halatang nagtitinginan sila ng mga USEC ng hindi nagtitinginan, hindi naman mukhang guilty, to be fair. Pero parang na-shock sa question ko, tapos parang ayaw sagutin. But I told him this, in 1997 or 98, kaharap ko isang ministro. And I was shocked what he said, kasi ministro nga so religious group,
head ng malaking church, no, at least in our district, at sinabi niya sa akin, Alan, susuportahan ka namin as congressman, pero ang tanong ko sa inyo, marunong ka ba mandaya? And of course, I was shocked. Bakit mo tatanungin ko marunong ako mandaya? Kaya mo nga ako sinusuportahan. I'm bringing in, kasi endemic yung dayaan sa eleksyon doon, pati sa Taguig. And sinabi niya sa akin, kasi ayaw kong masayang yung boto namin sa iyo kung ikaw ay dadayain. Diba? So I ask you that question because so much people trust and put their trust in you and the DPWH and in your mission. So if you don't know how to rig the biddings or how it's done, I'm not asking you to rig the bid. Very, very clear yan, ha? Hindi ko sinasabing i-manipulate, i-rig, dayain, kurakutin, whatever, yung pondo ng DPWH, yung bidding. Ang sinasabi ko lang, pare-pareho tayo dito. Kung hindi namin alam paano patakbuhin, for example, no, kung ako ay bagong senador at hindi ko alam kung paano patakbuhin ang office ko, marami akong staff na tatawag po sa ansan ahensya at hihingi ng special favor. Diba? So that's one thing senators or congressmen have to learn right away. How to make sure that in fighting monsters, they do not become the monsters at the same time. Another lesson is we have to verify all of our information. Diba? Kasi ang daling magsalita eh. We can ruin lives, we can rule teams, we can ano. So, my point, Mr. Secretary, is I hope you learn all the tricks of the trade because as you change the rules, mag-a-adapt din yung mga nangungurakot. Diba? We've seen that nung bata tayo, bago tayo doon, but we're not that young anymore. So, from one administration to the other. Yan mga kababayan, ano ho, ang sinasabi dito ni Senator Peter Cayetano. Talagang, alam nyo, minsan pagka ang problema ay hindi mo po alam solusyonan. Tapos ikaw yung nalalagay dyan. Ang hirap talagang sumagot mga kababayan. Mahihirapan ka talaga, no? Katulad itong si Marcos Jr. si BBM. Hindi niya po talaga alam eh. Kaya hirap po siyang sumagot. Kahit saan po siya mapunta, no? Mariringgan po niya sa dadadabdag kung ano-ano. Sobra po. Bukod pa doon sa sinasabi nga na ang dudang ng taong bayan na ito daw si BBM ay gumagamit nga po at sinyalis ito, no? Yung sinyalis ito na gumagamit siya dahil yung kanyang pagsasalita na uutal-utal sinasabi nila, no? At siya naman pong kanyang tinatanggi, di ba? Samantala mga kababayan, yung itong nagdidemand tayo ng mabilis na aksyon, nagpe-prepare na sila maggawa ng kulungan, no? Ano na kaagad. Pero ang problema, itong si ikukulong nila, wala pa. Si Saldico, di ba, nasaan na? Ipinasilip ang kulungan na nakahanda para sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Nasa 200 daw ang posibleng ipakulong ayon sa DILG. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. May 5 double-deck bed, may lababo at palikuran kada kwarto, may laundry area, chapel at receiving area para sa mga dadalaw. Ito ang detention facility sa New Quezon City Jail sa Payatas. Diyan ikukulong ang mga akusado sa maanumalyang flood control projects. 100% ready na ito ayon sa DILG at Bureau of Jail Management and Penology. Personal na ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga bilis nila nakagawa mga kababayan ha. Ang bilis nila nakagawa. Maraming pera. Bilis, no? Good job. Ang problema, sinong ikukulong mo dyan? Mga sapsap, mga gini-gini, mga sisi, mga parangan, mga gini-gini, mga maliit na mga isda yan sa salitang waray mga kababayan ha. Yung mga pating, mga buhaya. Mga pasilidad. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas. Nagpapakasarap sa ibang bansa sa Europe, mga kababayan. At yung isa dito, baka tumakas pa yan. Sa batas eh. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Tingin ni Remulla, nasa 200 personalidad. Ayan na mga kababayan. Dito daw, mukhang nakikita niya raw, inuuna niya ng binanggit yung DE, kontraktor.
senador, congressman. Talaga sino kaya itong mga kababayan malalagay dito? Malalagay kaya dito si Martin Romualdez kasi si Saldi mo? Ang posibleng ma-indict. Isa ito sa mga kwarto ng Quezon City Jail male dormitory na posibleng pagdalhan doon sa mga may indict may kinalaman sa maanumalyang flood control project. At dito nga sa kwartong ito, kasya yung 10 katao. At paniniguro naman ng mga tauhan ng BJMP at pamunuan ng DILG, wala raw magaganap na special treatment sa mga personalidad. Mayroon ding CCTV sa loob at labas ng City Jail. Hindi rin daw papayagang magdala ng anumang gadgets sa loob ng bilangguan. Paniniguro naman ng BJMP, hindi magkakaroon ng overcrowding o congestion sa kulungan. Wala po. Meron pa po tayong vacant na 80 po na dorms. 10 PDL per dorms. Posible rin daw magdagdag ng mga medical staff at ambulansya para bantayan ang kalusugan ng mga detainee. Noong nakaraang linggo lang, tinurn over na ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang mga paunang findings sa ghost flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Sul, News. Grabe, ito na mga kababayan. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kung talagang magaganap nga itong sinasabi nila. Para bang yung panahon ni Tatay Digong facility sa mga biktima ng mga illegal na droga. Dito naman ngayon, mga nambiktima naman po, ito naman po yung mga sangkot sa mga flood control projects. Grabe ho. Tapos aywan ko. Hindi ko ma-imagine mga kababayan kung talagang makukulong nga ba dyan yung dapat na makulong. Sa tingin nyo mga kababayan, makikita nyo ba dyan si Romualdez at saka si Saldico? Kasi imposible naman, imposible naman, lalo kung may makulong na senador. Sa tingin nyo talaga mga kababayan, ito talaga usapan lang natin. If ever man na may makulong na mga senador dito, sa tingin nyo ba hindi dapat makulong si Romualdez at saka si Saldi mo? Paano naman mga kababayan? Kasi kung may makukulong dito ng mga senador, lalo na nga si dating Senate President Escudero, kung siya isa sa makulong dito, di ba? Kung isa man siya sa makulong dahil sa isa siya sa pumirma doon sa BICAM, paano naman yung speaker? Dahil siyempre hindi naman po pwede. Hindi rin siya pumirma doon, di ba? Hindi rin siya kasama doon sa congressman. Ewan ko. Paano yon kung halimbawa makulong si Martin? Makulong si Escudero. Sabihin nila, di ba, kaya kami nandito, nakulong kami kasi pumirma kami ng tungkol dito sa 2025 budget. Paano naman ang huling pumirma nito? Kilala niyo ba mga kababayan ang huling pumirma? Sino yun? Kung kilala niyo mga kababayan, wag na po kayong mahiya. I-comment nyo po sa comment section sa baba at pag-uusapan po natin yan. Pakilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Tanda po yan na narating nyo po ang dulo ng video ito. Maraming salamat mga kababayan sa Diyos. Ingat po, Pilipinas, as always. Bye-bye! Yan.